Barangay Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa Magandang araw! Hindi nga nagustuhan ni Dr. Carlos na itong si Lyneth ay palagi nilang nauubos ang oras at panahon sa kanyang anak na si Annalyn. Dahil mukhang priority pa rin niya palagi itong si Annalyn kahit alam niya na malapit na nga daw ang kasal nilang dalawa. At dagdag pa dito, sabi ni Dr. Carlos, ilang linggo na lang daw ay kakasal na silang dalawa. Kaya't kailangan daw na ibuhos muna niyang natitirang oras sa pag-aasikaso sa kanilang kasal kesa pagtuunan itong si Annalyn. Dahil bilang isang ina ay sumusobra na nga ang ginagawa ni Lyneth kay Annalyn at hindi ito nagustuhan ni Dr. Carlos dahil konting problema lang daw ng anak ay nag-aalala na daw siya agad kahit masyado nga daw niya itong binibaby. Kailangan nga daw pag-isipan ng mabuti ni Lyneth dahil marami pa nga daw sila kailangang i-prepare at kailangan i-finalize. Kaya't huwag daw puro Annalyn na lamang. Habang itong si Lyneth ay humingi naman ng pasensya kay Dr. Carlos dahil marami nga lang daw talaga siyang iniisip ngayon. At isa na nga dito ay si Annalyn. At ito nga ang nagiging dahilan na hindi gustong mangyari ni Dr. Carlos dahil puro na lang daw Annalyn ang ginagawa ni Lyneth. Dapat nga daw isipin niya na wag sana puro si Annalyn na lamang dahil hindi pwedeng lahat ng gusto lamang ni Annalyn ay masusunod na dahil darating pa rin sa panahon sa masyado niyang pag-alala sa kanyang anak ay napapahamak ng ibang tao. Dahil dumating na nga sa punto na hindi na daw napapansin ni Lyneth na meron na nga daw siyang nasasaktan para masunod lamang ang gusto ng kanyang anak. Ngunit hindi naman ito nagustuhan ni Lyneth ang mga lumalabas sa bunganga ni Dr. Carlos dahil bilang isang ina, priority pa rin niya ang kaligtasan at lalo na kapag may problema ang kanyang anak ay dapat palagi siyang andyan. Ngunit mahigpit na ipagbabawal naman ni Dr. Carlos simula ngayon na wag nga puro Annalyn na lamang. At mukhang ang hindi pa nga sila kinakasal ay kontrolado na agad ni Dr. Carlos itong si Lyneth na mukhang hinahayaan na lamang niya kahit hindi na ito tama. Darating kaya ang panahon na mismo itong si Lyneth nang magrereklamo sa kanyang mapapangasawa dahil higit na mas lalaki pa ang kanyang problema kapag natuluyan na ngang ipakasal ang kanyang sarili kay Dr. Carlos at mas lalo pang lalala ang ugali niya. Dahil paniguradong maraming ibibigay na pinagbabawal Dr. Carlos at isa na nga dito ang pagkikipagkita kay Robert at lalong-lalo na baka pati bilang isang ina. Dahil mismo itong si Annalyn ay isang kaaway na nga ang tingin ni Dr. Carlos sa kanya. At hanggat daw andyan si Annalyn, lagi sa tabi ng kanyang nanay Lyneth ay walang imposible na magkikita na naman itong si Lyneth at si Robert muli. Kaibigan, ito na nga talaga ang pinakatatakutan ni Annalyn na mangyari na kapag makasal ng kanyang nanay Lyneth kay Dr. Carlos ay wala na rin siyang time para sa kanya. Kaya't ang malaking tanong, kaya pa ba ni Annalyn na pati sa trabaho ay pinapahirapan at pinapahiya siya ni Dr. Carlos at kakayanin kaya niya na pati ang kanyang nanay Lyneth ay mawawala din sa kanya. Dahil sa ngayon ay mukhang pati ang relasyon nilang mag-ina ay maaapektuhan dahil sa ugali ni Dr. Carlos na pinapakita ngayon. Mga kaibigan, ng malaking tanong, ito na ba ang panahon na itong si Lyneth ay finally makapag-isip kung tama pa ba ang kanyang magiging desisyon na ipakasal ang kanyang sarili kay Dr. Carlos? Dahil hindi pa nga sila kasal ay mukhang marami ng red flag ang pinapakita ni Dr. Carlos sa kanya.
Hanggang saan kaya aabot ang kasakiman at galit ni Dr. Carlos kay Annalyn? Dahil panigurado itong si Dr. Carlos ay hindi papayag na hindi matuloy ang kasalan nila ni Lynette. Hindi na nga siya natuwa na ipahiya siya ni Lynette ng 2 beses. Paano pa kaya ang kasalan kung hindi tumatuloy? Panigurado daw na hindi niya alam kung anong magagawa pa niya dito kay Lynette. Pero sa ngayon ay patuloy pa rin nag-a-adjust itong si Lynette sa ugali ni Dr. Carlos ngayon na sobrang sama na. Pero kakayanin kaya ni Lynette na pati ang kanyang anak ay napapahamak na rin? At dito rin natin masasaksihan kung sino ba talaga ang pinakamahalaga para sa puso ni Lynette. Kung si Annalyn ba na lagi niyang pinoproteksyonan o si Dr. Carlos na patutunayan niya na wala na nga daw itong si RJ sa puso niya. Kaso nga lang, kahit anong gawin ni Dr. Carlos ay mukhang habang buhay siyang magiging insecure hanggat andyan si RJ. Lumalabas na nga ang tunay na kulay ni Dr. Carlos. Sana rin itong si Lynette ay magising na rin sa katotohanan na silang dalawang Dr. Carlos ay hindi talaga para sa isa't isa. Kaya't mga kaibigan, sabay-sabay nating abangan ang susunod na mga pangyayari at huwag kalimutan mag-like at subscribe para always updated dito sa paborito nating abot kamay na pangarap. Maraming salamat po. God bless!